Ang daming naglalabasan ngayon na information, so try to filter. Kayo lang naman mismo makakaalam yan dahil katawan nyo yan. The confusion is the product. Tayo naging dependent sa mga gamot-gamot, sa siyensya. Kasi lagi tayong confused eh. Make it as simple as possible. Whole food. Mag-exercise ka, matulog ka na maayos. Kayo po yung may power to heal yourself. Give the power to yourself, hindi yung to other people. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RG. Okay. Good afternoon po sa inyo dyan. Good afternoon sa Pilipinas. So kami po yung nagbabalik para sa aming part 2 nung last episode namin na ang title is Optimal Living, How to Improve Health Span and Lifespan. So Coach Louie, di ba na-discuss na natin yung tatlong pillars. Yung first 3 pillars, which is yung exercise, tapos tayo dyan. Nutrition, food, di ba? Food. Saka yung sleep. Oo. So, i-discuss natin ngayon yung pang-apat, which is yung meditation, and yung mga additional pillars. Nasasabihin natin maya-maya, isa-isa. Okay, para abangan nila. Alright. Okay? So, tapusin na natin itong ating introduction. So, simulan natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Yeah. So, Louie, pang-apat. Ano ba yung pang-apat? Meditation. Di ba? Very important to Coach Louie. Ito, mag-remind lang tayo na very important po ang ating stress management. Ang daming namamatay sa stress. Coach Louie. Ang daming nagkakasakit dahil sa stress. Underrated nga yan. Underrated, oo. Meron nga isang kinuwento yung about dun sa, yung, sino na tong doctor, nakalimutan ko yung pangalan niya, yung about visceral fat, yung dati diniscuss natin. Yung 2 beses nang ni-revive itong tao na to. Talagang heart attack, ha? Twice heart attack. Tapos yung, tinatry naman niyang i-fix yung kanyang lifestyle. Pero nung tinanong siya ng doktor, ano po trabaho mo? Videographer daw siya. Videographer. Tapos, video editor pala, hindi videographer. Video editor. Do you like your job? No, I hate every single minute of it. Sobrang stress daw, sobrang stressful. Tapos yun. Ang ginawa niya, finally, na-convince siya na to quit his job. Laking impact. Pagkatapos noon na turn around niya yung kalusugan niya. From twice na na-revive from heart attack. That means what's killing him is yung stress. Diba isa yan sa mga reason, Coach Louie, na pag-deposit ng visceral fat, yung cortisol, yung stress, diba? Isa yan sa mga reasons eh. Ano nga ba yung mga reasons, diba? Processed food, alcohol, lack of sleep, stress, tsaka yung extra prolonged duration of cardio, di ba? Yan yung 5 na main reason na find out nila na nagkakos ng visceral fat deposition, di ba? Especially sa liver pa pala, not just visceral fat, diba? Fatty liver. So, banggitin natin yung Coach RG, hindi lamang sa pagkain. Oo. Yung mga nabanggit mong 4. Naku, yan ang isa sa mga stress, cortisol. Yan ang isa sa mga misunderstood part of gaining weight. Akala nila, ba't kaya ako po tumataba? Hindi naman ako kumakain na madami. Eating the same food, pero pala, sobrang stressed out. Yung mga clients ko, ganyan, Coach Louie, yung superwoman na mga kliyente ko, na superwoman, nasa 40s and above. Sobrang busy nila eh. Tapos, lagi na lang ang complaint sa akin. RG, I'm so stressed sa trabaho. Parang gusto ko sabihin sa kanila, mag-resign ka na. Tingnan ko kung anong difference na mangyayari sa katawan mo kapag oras na mag-resign ka. I'm not saying na mag-resign kayo. Hindi ko sinasabi na mag-resign kayo sa trabaho. But, learn to manage. Exactly. Yeah. Exactly. Sinasabi ni Coach Louie. Diba? There are a lot of ways to manage stress, diba, Coach Louie? So, magbigay tayo ng example, Coach Louie. Diba yung mga na-discuss natin sa previous topics natin about stress? Ako, number 1, yung meditation. Yeah. Very important. Sa meditation, kasama na yung breathing. Breathing din kayo, practitioner. Ganun din, importante yung magkaroon ng social life. Yun. Very important din yan. Yung lalo na sa mga, yung nakakalabas ka, yung namimit mo yung kaibigan mo, tumatawa ka once a week. Kasi may connection, di ba? Connection kasi, yan daw ang tinanggal ko ng social media nowadays. Ang connection ngayon ng tao, virtual na lang. Wala na yung personal connection eh.
Kasi parang feeling nila, sociable ako. Kasi kanina may sinend akong mga 5 messages through Messenger. So, sociable ako. Hindi ako anti-social. Kasi di ba, nag-send ako ng 5 message sa Messenger Hindi ganun, no? Di ba dapat yan? Dapat yung personal connection, di ba? Tama yun na dapat natin ma-establish. Hindi yung dependent tayo sa Facebook, di ba? Dapat face-to-face, hindi yung Facebook, di ba? Kaya nga yun, nabanggit mo kanina, Coach Sargie, yung dapat din na yung relationship napaka-importante na magkaroon kayo ng kaibigan. Kasi minsan halos lahat doon na lang kung lalo yung mga nasa work. Ang laking bagay. Ako nga, di ba, as you know, as recently, naging engaged ulit ako sa music. So, napunta ulit ako sa musika. Meron akong mga dating mga friends na dati ko rin mga bandmates na Fitness First Days. Tapos ngayon, bumalik kami sa pagmumusika. Sarap ng feeling ko, Shuey. Although, naging extra busy nga ako. Meron tayong podcast, meron akong music, nagpa-practice akong mag-gitara, kumanta, or tapos, nagko-compose ng mga bago kanta. Pero yung I've never felt healthier than ever. Para sa akin, dahil masaya Masaya iba talaga yung impact ng happiness, diba? Happiness is medicine, connection is medicine, friendship is medicine, diba? Iba talaga yung impact niya. Kahit na medyo napapainom ka on the side, meron kang konting alcohol on the side, pero bawing-bawi. Dahil ako hindi naman ako heavy drinker. Talaga controlled naman ako lagi. Saka yung exercise, 100% naman ako dyan lagi. Yung sleep, yan, I'm trying my best. So, yun. Ano pa? Coach Louie, ang ating mga stress management tools. Of course, yung sa babanggitin natin, yung sa pag-exercise. Kung alam yung stress kayo, huwag nyo nang dagdagan pa yung stress nyo. Yun, siguro yung type ng exercise. Type of exercise. Actually, exercise is a good stress management tool. Magandang stress management tool yan. Pero it depends on the exercise. Diba? Kung ano yung level ng intensity. Diba? Tama. Kasi exercise is also a form of stress. Diba? It's a physical stress. It's a parang nagpo-produce ka rin ng ng cortisol. Kasi fight or flight yun diba? You're activating catabolism. Breaking, diba? Breaking ng muscle. So cortisol, taas ng cortisol dyan. Pero kailangan, nakaka-recover yung katawan mo. Hindi yung constant within 1 hour. Walang recovery. Yung intensity mo, sobrang taas. You're huffing, you're puffing, the whole 1 hour. Parang nag-i-struggle yung katawan mo na mabuhay, mag-survive. Taas ng stress nun. So, remember, ang objective is to survive, di ba? So, yung maglagay ka ng stress, na exact amount na kaya mong i-survive, di ba? Ganun lang naman pag-exercise. Pero good point, magandang stress tool ang exercise. Ako, yan ang laging tinatanong sa akin, but lagi kang nandito, sabi sa kahit ni Wendell, sabi sa akin, but lagi ka nandito, you're here again. Sabi, it's my stress reliever. Sabi ko, dito kayo, mag-exercise, workout ka na naman. Wala, yun ang aking outlet for stress, di ba? Lahat naman tayo merong stress sa buhay, pero ang pinaka-importante nga, sabi ko, learn to manage. Management. Kaya nga kailangan matuto kayo ng different ways to manage stress. Number 1 tool for me is exercise and meditation. Tapos yung very major tool din, yung sinabi ni Coach Louie yung kanina, yung social, yung be connected to other people. Siguro, meron pang mga ibang minors dyan, yung mga stay connected to nature also. Di ba? Mga dati natin di ba? Nature is anti-stress. Kung bang hindi ka masyadong stay close to nature. Ano kasi term na ginagamit natin dyan before, Coach Louie? Parang do not detach yourself from nature. Attach yourself to nature and detach yourself to technology. Decluttering. Yan. Magandang stress management tools sa mga yan. Tapos siguro, pwede ka rin pag talagang wala ka na talagang maisip na ibang magawa na iba, pwede ka rin mag-rely sa mga supplementation. Which is mga ashwagandha, yan, anti-stress na mga yan. At ang pinaka-importante, Coach Sargie, lahat naman tayo, meron tayong iba't ibang paniniwala. Pero iba pa rin yung meron kang, yung sandigan mo, someone is higher behind you, yung above you, that you can rely on, di ba? Very important pa rin ito. Yan, huwag natin kalimutan yan, yung faith. Kaya, di ba dun sa napanood natin na yung Blue Zone? Halos lahat ng mga 100 years old and plus, may sarili silang faith. May mga paniniwala sila about, may mga God sila, may mga sila. And
So, yung faith is very important. Kasi parang ano yan eh. Tama, sandigan. Diba? Sandigan mo yun. Diba? So, what else? Masasabi natin sa stress? Yun siguro. No, yan. Importante lang maano natin ng konti yung stress kasi pero nagkaroon tayo ng separate topic dyan. So, lagyan na lang natin sa link. Ngayon, ito na yung part na hindi natin na-discuss before. Ito yung 4 na bagong pillars of health. So, additional 8 na. 8 na, yung 4 na discuss na natin, di ba? Sa part 1, yung 1 to 3. Ito yung number 4, itong meditation, di ba? Ito yung last 4 na masasabi kong minor siya, pero but still, they are considered as pillars of health. Okay, let's go to the 5th, Coach Louie, which is supplementation. Bakit nga ba naging pillar to? Siguro dahil, Coach Louie, para sa akin, dahil halos lahat ng kinakain natin ngayon, depleted of minerals and di ba? Of nutrition. Wala nang nutrition. Lalo na, yung SAD diet, di ba? Standard American diet. Ano yan eh. Talagang wala nutrition na to, di ba? 70% ultra-processed food eh. Sa Pilipinas, rin tayo, depende tayo sa carbohydrates eh, puro rice eh, di ba? Konting-konting ulam, ganyan, konting-konting ano. Ang problema naman dun, wala naman yung mga micronutrients, vitamins, minerals, di ba? Saka yung mga rice natin, plantation natin, yung pesticides ang ginagamit. Ayun pa, Coach Louie. Yan, very sad truth yan. Yung laganap yung glyphosate, diba? Glyphosate. Ang glyphosate is isa sa mga major causes of leaky gut. Sabi nga nung isang doktor kanina, before I forget, sinabi niya, ang dami nilang inubos na pera dito sa Ozempic, which is just a quick fix na. Yeah. Dami nilang inubos na pera dyan sa researches and everything, pag-discover niya. Sana yung budget na yun, inalat na lang daw sa farming, kung paano ma-eliminate yung glyphosate, diba? Which is the major cost of leaky gut, diba? Parang organic na lahat pag wala yun, diba? Kasi wala ng pesticide eh. So, hindi na masama sa gut, yung mga gulay, yung mga hindi ka na mapopoison. Pero inubos nila yung pera, ilang billions of dollars, napunta dun sa quick fix. Why? Kasi ito, product eh. May product eh. May pera. Diyan sila kikita. May business, diba? May kapalit na pera yan. Dahil tapos ngayon, sobrang sikat niya eh. Halos lahat talagang bumibili. Kaya sobrang mahal pa, ang taas ng demand, di ba? So, isa pa, sad truth is, it leads to mga, side effects. Which requires medicine also, di ba? Yun ang problema, sad truth eh. Pero, ako, ang dami ko na rin mga pina-follow recently na doctor na talagang, ito, yung mga ibang lately na doctor na pina-follow ko, they are the biggest offenders eh, of pharmaceutical industry, nutrition industry, medical industry. Kasi sabi niya, the system is designed for us to get sicker. Diba? Why? If you are extra healthy, you're no business. Zero business ako sa'yo. Wala akong sa'yo, hindi ako kikita sa'yo. Hindi ka nagagamot, hindi ka nag-hospital. Insurance company ako. Pero, wala, hindi mo ginagamit yan kaya nga sabi nila the biggest fastest growing company nowadays, industry nowadays is yung healthcare. Medical Healthcare. Isa yan sa fastest growing industry nowadays. Kasi talagang i-maximize na. Ang daming pera nauubos diyan sa government. Ang dami. So, yun. Glyphosate. Ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa topic natin about supplementation yan, di ba? Yung isa pa siguro para sa akin, kaya kailangan ng supplement nowadays is yung most of our soil are also depleted. Depleted na rin. Kaya kahit na yung mga gulay natin ngayon, they lack nutrition, they lack potassium already, they lack wala na eh. Magnesium, cobalt, lahat ng minerals, microminerals. Depleted na eh. Hindi katulad ng mga panahon na yung mga soil natin, dyan, puro puno ng mga dumi ng mga hayop. Bacteria, di ba? Mga bacteria, algae. Puno ng mga dumi ng mga hayop which gives extra nutrition sa ating mga plantation, sa mga ating mga prutas, ganyan. Ngayon, wala. Lahat puro industrialized na agriculture. So, depleted ang soil. Kaya, naging pillar of health ang supplementation. Dahil marami ng depleted na nutrients sa mga pagkain natin. Sa pagkain natin.
Example, kahit pag pinag-uusapan natin dito yung whole food, yung apple. Kahit whole food diba? For sure. Di ba, sabi nga nila, ano ba yung ratio ng ano ngayon? Omega-3 to omega-1? 1:23, di ba? Laki, di ba? Grabe. Ibig sabihin, ganun ka-konti ang omega-3. Para sa akin, isa yan sa mga very important supplements sa mga kababayan. Omega-3. Kung kung magsusupplement ka, for sure. Para sa akin, number 1, omega-3. Ang konti niyan. Sobrang konti niyan sa ano. And it's so important. It's so important for your brain function, di ba? For your cardiovascular function. Very important. Ang taas na ng ratio ng ngayon, omega-3 to 6. So, kahit nga yung mga isda ngayon, kulang na rin sa omega-3, Coach Louie. Kasi bukod doon, yung mga nasa dagat, yung mercury naman. Yun pa. Ang nakakatakot. Tapos yung sa mga farm raised naman, hindi nga sa dagat, anong pinapakain? Corn. So, omega-6 din lahat ng mga fat nun. Babalik ka na naman doon sa mga fertilizer na ginamit. Kasi ano bang nagpo-produce ng omega-3? Yung algae. Which is, hindi na nga nila kinakain. Kinakain na nila is yung sa pinapakain ng farmers, yung ating mga artificial food na mga corn, ganyan. So, yung mga salmon ngayon, wala nang kulay. Wala na. Pag farm raised, binalagyan na ng ink para maging, totoo yun. Para maging kulay pinkish Ay, fresh. Pero nilagyan lang ng mga dye yan. Lalo na, papanoorin nyo sa YouTube kung paano nila nire-raise yung salmon. Ay, nasa YouTube yan. Panoorin nyo. Sinabi rin sa akin ng kliyente ko yan. Kaya nga ayaw din yan ng salmon. Hindi ka nakakain pag nakita mo kung paano nila, anong pinapakain na sa salmon. Actually, yun ang problema tayo as human being. Talagang sinira natin ang ating nature, food industry natin. Imagine na lang yung ating mga baka sa US ba yun, sa Canada, yung nahuli, yung bumaligtad yung truck, puno-puno ng Skittles. Yung pala, yung Skittles na yan, papunta doon sa isang cow farm. Pinapakain ng Skittles yung mga baka para daw magkaroon ng marbling. Yung mga taba-taba sa gitna ng mga laman nila at bumigat. Lumaki ang kilo. Siyempre, in the name of money, di ba? We are all bastardizing our food. Diba? Kumbaga, sinira na talaga yung pagkain ng mga tao ngayon. Kaya, that's how important supplementation is. Diyan pumapasok ang supplements. Ano bang kulang sa'yo? Ano bang kulang sa atin? Ikaw, Coach Louie, tanong kita, ano pang mga tinitake mong supplements? So, vitamin C is very, very important. Omega-3, B-complex. Dami pala, no? Magnesium. Totoo very yan. Important. Yeah. And vitamin D. So, the vitamin D depende kung make sure na check nyo yung vitamin D level nyo sa Pilipinas kung mababa. Pero kung, lalo na yung mga hindi naiinitan, dapat. Mga hindi naarawan. Totoo. Yeah. Ako naman, I take omega-3. Sabi ko nga, it's a must. Dahil sa kulang na kulang tayo yan. Scarce. Konting-konti yan sa mga pagkain natin. Tapos, ano pa bang tinitake ko? Magnesium, very important sa akin. Magnesium. Depleted din yan. Walang-wala yan. Kaunting-kaunti yan. Kaya, vitamin C, once in a while, nagtitake ako niyan. Kaso kasi ako, Coach Louie, very mindful din ako sa aking diet. Pagkain. Kaya yung vegetable smoothie ko, tingin ko lang, yun lang, multivitamins na yan. Ako dami nang nilalagay ko doon. Diba? Tapos, minom pa ako ng mga 2 servings of a day, may apple cider, may vitamin C din yun. Tapos yung buong lemon, tinatanggal ko na lang din yung skin ngayon, nilalagay ko na dun sa smoothie. Puro vitamin C din yan. Diba? Tapos ano bang meron doon? May kale, may broccoli, merong avocado na tapos seeds, naglalagay na rin ako seeds, fiber is very important. Fiber is so important also. We are under fiber. Most people are under fiber. Most people are under protein as well. Kaya diyan pumapasok yung mga supplements na yan. Pero ang protein, I would suggest, get it from natural sources also. Ngayon, kapag talagang you lack, then that's the time na mag-resolve ka dun sa protein supplement. Yun. Saka yung fiber, yung mga iba, hindi nagpa-fiber, di ba? Ayan, may mga supplement na rin for fiber ngayon. Diba? Sa Pilipinas, meron na ngayon. Husk. Yung isa pa pala, Coach RJ, nakalimutan ko, yung moringa. Moringa. Dito marami moringa. So, nagbilad ako. Tapos, blender ko. Meron na akong moringa. Maganda rin yan. One of the most antioxidant naman yan. Nutrients dense
vegetables. Yan ang problema sa atin ngayon eh. Hindi na tayo kumakain ng mga nutrient-dense na pagkain. Diba? Kaya ako, hindi na rin ako masyado nagsa-supplement aside from omega-3 and magnesium kasi nga, yung mga kinakain ko, dense eh. Yung smoothie ko na vegetables, punong-puno yung mga kung ano nilalagay ko dun. Nilalagay pa akong turmeric powder dyan. Nilalagay ako ng mga, ano ba to? Yung seeds. Chia seeds. Hindi chia seeds yung isa. Yung mas mura. Pati chia seeds, naglalagay ako dun sa fruit smoothie. So yun. Yun, tsaka, ano pa ba? Kale, broccoli, yan. Yung mga nilalagay ko, lemon. So, supplementation. What else? Yung mga kailangan nila. Vitamin D, sabi mo nga, di ba? Pag hindi ka exposed sa araw, pwede. Pero check nyo rin. Pero depleted din yan. Most people, na siguro mga 6 out of 10, low in vitamin di ba yun nga ang naging studies nila doon sa COVID noon? Yung mga talagang tinamaan. Yung iba namatay, talagang bagsak, wala silang yung vitamin D level nila. Kaya nung panahon ng pandemic, dito, at saka nagkaubusan talaga ng vitamin D, out of stock. Ito yan. Saka yan ang initial treatment nila, lagyan sasaksakan ng vitamin D. Tama. So yun, supplement. Yan lang, konti lang ang discussion natin, pahapyaw lang tayo sa supplement. Kasi, yun nga, ganun siya ka-importante dahil sa kulang na tayo ng nutrients sa mga pagkain natin ngayon. Lalo sa mga processed food. Pati nga whole food, wala na, di ba? Konti na lang, depleted na eh. Konting-konti na lang din ang yung apple before, tsaka apple ngayon, ibang-iba na. Okay, next pillar, Coach Louie, ano ba yung next na pwede natin i-discuss? Temperature. Ito, very important. Ito yung relationship to temperature. Naging new pillar of health na rin siya. Why? Kasi we are, sabi nga nila, 93% of our time daw is spent indoors. So, control temperature. Lagi tayo nasa AC na pero dito sa Dubai, di ba? Kahit saan ka pumunta, may aircon di ba? Hindi tayo naiinitan, hindi tayo nalalamigan. Hindi katulad ng mga ancestral days, di ba? Na mayroong extreme cold, extreme heat, di ba? Kumbaga, adversities to di ba, Coach Louie? Sobrang init, nasa-survive nila. Sobrang lamig, nasa-survive din nila. So, it makes the body tougher. Yun. 93% of the time, indoors tayo. Tapos lalabas ka, sasakyan ka ulit, nasa kotse ka ulit. Wala ka ng wala ka ng exposure sa temperature na harsh temperature. Di ba, Coach Louie? Ano masasabi mo dyan sa temperature? Sa Pilipinas, medyo tayo dyan. Majority ng mga Pilipino din, exposed. Kasi nga, hindi naman lahat. Merong mga air condition sa bahay. Di ba? Ito yan. So, mataas din ang baga siguro, sabihin ko mga 60%. Pero Coach Louie, ang problema ngayon, hindi lang naman yung init Yung time outdoor. Yun ang important. Yun daw Hindi lang naman yung AC Kaya sabi nila, ang pinaka-suggestion ng mga biohackers, mga longevity experts, doctors, is to spend time outdoor. To make an outdoor activity every now and then. Kailangan, hindi tayo puro indoor lang. Lagi tayong nakakulong sa mga haulo natin. Mga Pilipino, pero ayaw umitim. Ayaw umitim nowadays. Di ba? Paarte na paarte. Pero ganun pa importante ang outdoor. Coach Louie, ako, inaamin ko, ako yung isa sa mga guilty dyan, Coach Louie. Na-realize ko na napakalakas ng katawan ko. Akala ko malakas ako, di ba? Healthy ako. Pero dito sa Dubai, naka-experience lang ako ng yung summer dito. Para akong gihimatayin. Dahil sa sobrang init na parang nadi-dehydrate, pero kita mo yung mga nagko-construction na dyan sila, gardeners, maghapon silang exposed yan. Baliwala, di ba? Sabi ko, wala pala ako dito sa taong to. Sabi ko, mas malakas sa akin itong taong to. Kasi nasa-survive nila yung ganun na adversity, yung sobrang init. Ako, hindi ako sanay sa init. Yan palang weakness ko, init. Yan na pala ang aking pinaka-weakness. Kaya dapat exposed ka kailangan mag-plan ka ng activity outdoor. Tapos slowly, gradually. Although, yun nga, delikado rin ang skin cancer. Sobrang init ng araw natin ngayon. We're not talking about yung init ng araw We're talking about yung extreme heat Yung mainit lang kahit na nakalilim ka Pero hindi mo na, dahil hindi temperature control yung environment mo Yun lang, ma-expose ka lang sa ganun, diba? Pero Coach RJ, nabanggit mo yung skin cancer. Sa mga Pilipino, very minimum, very rare na magkaroon ng skin cancer.
yung ano natin. Pero depende pa rin sa skin type siguro. Nasa skin type. Yung mga European talagang prone sila sa skin cancer. Pero kasi nga, yung sabi nga, nabanggit mo nga, yung mga Pilipino, takot umitim. Nandun nga yung ayaw magpa-araw, di ba? Kasi nauso ang ano dun ang whitening. Whitening. Mas maputi ka, mas ano ka di ba? Yun ang naging concept ng mga Pilipino. We are trying to be white people. At yung mga European, gusto maging brown. Brown naman. Pero di ba sa Australia, kahit saan ka daw, may skin cancer clinic. Kahit sa isang corner. No? Kasi taas ng skin cancer dahil sa init ng araw. Saka dahil nga sa puti sila. Yun nga, sinabi mo nga. Mas less yung protection nila dahil sa melanin. Konti melanin nila. So yung mga natural na mapuputi dyan, ganoon din, mababa rin na melanin nila. Siguro para sa akin, gradual adaptation din. Pero nga, as I said a while ago, yung ating relationship with temperature doesn't really pertain to dun sa sunlight mismo, sun exposure. Ano lang, outdoor activities, pwede ka naman nasa shade ka, ine-endure mo yung temperature na mainit. Hindi yung lahi ka na lang pa-baby dun sa air condition room. Diba? Na laging temperature control yung ano mo, talagang 100% of the time nasa aircon ka. Maganda sa kutis, so rosy chicks ako pagka puro aircon. Hindi, dapat every now and then may outdoor activities ka. Naglilinis ka ng kotse mo or nag-gardening ka, ganyan. O kaya, mag-jogging ka kasama yung mga anak mo, diba? Outdoor activities. Beach kayo. Maglakad-lakad. Ano pa? Bukod doon, Coach RG, ito nauuso nga dito sa UAE, no? Yung cold exposure. Diba? Yan, kasama ice bucket. Kung merong hot, meron din cold. Diba, yung sabi nga, pinag-usapan natin before, for sure, yung mga Navy SEALs, diba? Tinetrain sila sa extreme environment, sa extreme cold, extreme hot. Para, ano ba purpose nun? Palakasin yung katawan nila. Diba? Kasi pag na-survive nila yun, hormesis nga, diba? Whatever doesn't kill you, makes you tougher. So yun. Nauuso yan, yung mga cold bath na yan. Ako yan, proud naman ako dyan. Malakas ako sa cold. Mahina ako sa init. So, dapat both. Siguro, nasanay tayo lagi indoor. Wala na tayong, hindi natin kailangan mag-survive sa extremely hot environment. Pero di ba, nung naalala mo ko, Shuwi, na subukan mo ba yung mga ROTC days? ROTC? Ang init nun. Di ba yun, nasa labas kayo, di ba? Nagtitraining kayo, ganyan, marcha dyan. ROTC, di ba? Parang feeling ko tough na tough ako yun. Dahil, ang itim ko nga, pero, di ba yun, kaya nga mga sundalo, di ba ganyan? Nakabilad sila Ang training nila, nakabilad Bilad sa araw Ngayon, naging sobrang dangerous na lang ng araw sa sobrang init na. Pero yun nga, at least once in a while, do some outdoor activities. Yan yung tinatawag na global warming na rin. Global warming. Masyado na rin dangerous na rin sa kutis talaga yung sun ngayon. Extreme Sobrang init na. Yung huwag ka rin magpa-araw pero outdoor, sa sarilim lang, ganyan. Tapos medyo i-endure nyo yung mainit na panahon. Yan. Kaya yung mga hindi sana hinihimatay hinihimatay, di ba? Sa init. Pero yung mga sa Pilipinas, di ba? Yung mga heat stroke. Meron pa ngayon yung lately lang, last month yata yun, 8 years old. Sa Pilipinas, heat stroke. Di ba? Tapos ito lang, 2 weeks ago naman, yung baby naman, na heat stroke din. Di ba yung daming hinimatay lately sa mga, ano ba yun, may nakita ako sa news Parang fiesta na parang event, parada. Tapos ang daming nahimatay. Yun. So that's a sign na hindi sila That's a sign na hindi na talaga yung katawan natin sa init nowadays, di ba? Pero mga construction worker o mga traffic enforcer, grabe maghapon yan. Nakabalot nga sila pero ang init, di ba? Init. Hindi ko yata. Yan ang weakness ko. Sabi ko pagdating sa init pala, talo ako Talo ako sa patibayan Kahit anong lakas mo sa gym wala pagdating dun. Talo. Sa cold yan, pwede pa. Pwede ako dyan. So, may masasabi pa ba tayo sa relationship to temperature? Wala na ako. Wala, di ba? Okay, next pillar tayo para mabilis lang. Discuss natin. The relationship to light. Another pillar, relationship to light. So, ano nga ba yung ideal? Ideal is yung early exposure to light upon waking up.
Tapos yung avoidance of blue light sa gabi. Yun yung pinaka-ideal. So, blue lights means yung mga gadgets, di ba? So, ano nga bakit nga ba naging pillar of health to? Sabi ng isang doktor, si Dr. Casey, sabi niya, si Dr. Casey means, sabi niya, is because it has a good effect on your mitochondria also. Ditong early exposure sa sunlight, mas maganda. Ay, natural light, diba? And also, it resets your circadian rhythm. It resets your circadian rhythm. Mas maganda ang tulog nyo, mas maganda, mas energized kayo pag gumising kayo. Kasi nga, diba, pag naarawan ka na, yan, okay, cortisol, para ready ka na. Ready ka na sa araw. Sa buong maghapon mo, may energy ka na, ready to attack the day. Hindi yung mga iba na kahit na anong alarm mo, wala ka pa rin energy. Kasi hindi ka nasisikatan ng araw Di ba? Pero pagdating sa gabi naman, kapag hindi ka masyadong exposed, melatonin naman. Melatonin naman. Melatonin. Kailangan hindi ma-prevent yung pag-produce ng melatonin para makatulog ka na maayos. So, proper circadian rhythm. So, bottom line, ang pinaka-effect nito is sa mitochondria. Sabi niya, kailangan, healthy siya sa processing ng mitochondria mo ng energy. Ng energy. So, yung mitochondria natin, yun yung powerhouse cell na tinatawag. Powerhouse cell, di ba? Kasi ang pinaka-purpose talaga ngayon is to regulate energy coming from your food to your cells. Kaya sabi nga nito si Dr. Casey Means, sabi niya, ang dami nating alaga, trillions. Ang alaga natin sa mga cells ng katawan natin. Pero hindi naman nagsasalita yung mga yan. Umiiyak lang. Paano umiiyak? Nagbibigay sila ng mga symptoms. Ng mga bad symptoms na, ibig sabihin, umiiyak na yung yung utak mo, umiiyak na yung brain cells mo, umiiyak na yung ganyan. Ganyan. Kailangan you need to listen to your body. Take care of your cells by doing all these pillars of health. Yan. Umiiyak lang, parang mga baby yan. Hindi nagsasalita, hindi mo alam. Pero nagkakaroon ng bad reaction. Like yung insulin resistance na yan, is a result of you're not taking care of yourselves. Energy, problem. Energy crisis. May crisis na nangyayari doon sa mitochondria. Yung mitochondria is actually, yung sinasabi niya sa book niya, it's parang the bottom line of every diseases. Totoo. Connected siya sa lahat ng diseases, cancer, lahat. Type 2 diabetes, di ba? Insulin resistance, lahat. Ultimong mga Alzheimer's yan, autism, it's all connected to mitochondria. Autism, Coach Louie, yung mga anak ko. Kaya ngayon, nagtatry ako ng iba't ibang supplements para sa kanila. Let's see kung anong mangyayari. Dalawang pinapainom ko silang creatine ngayon kasi si Dr. yung leading doctor ngayon sa autism, I forgot her name. Basta yun, siya yung pinafollow ko ngayon. Diba, ang autism is mostly, an energy problem sa utak, sa mitochondria. So, yun, nagbigay siya ng creatine, effective, tsaka L-carnitine. L-carnitine. Kaya tinatry ko sa anak. So, last na padala ko ng box, nagbigay ako ng doon. Try ko ngayon sa kanila, tingnan natin baka mas magkaroon ng energy yung brain nila. Mitochondria. I'm trying to fix yung... So, what else? Ano pa bang maganda sa mitochondria, Coach Louie? Fasting, right? Fasting. Ketosis. Diba? When you undergo ketosis, nagkakaroon ng ng coupling parang mitochondrial di ba, coupling sabi niya, parang ganun. Yan, basta so good for your mitochondria. Kaya fasting and ketogenic diet are good for your mitochondria, healthy for your mitochondria. Pero siguro ang number one na care dapat natin sa mitochondria is yung whole food diet. As long as you avoid poison. So everything that is lahat ng mga chemical na yan na isasaksak mo sa katawan mo is poison to the mitochondria. Toxins, pati toxins not just yung mga pagkain. Pati yung mga toxins na nakikita na ginagamit natin sa katawan natin or sa mga pollution, ganyan, or sa gulay, mga glyphosate na yan. Yan. So, balik tayo dun sa pillar of health na yan. Ano ba yung topic natin yung tungkol sa relationship sa light, diba? Sa light. Yeah. Kaya siya importante to reset your circadian rhythm tsaka para magkaroon kayo ng healthy mitochondria. So, what's important? Yun, early exposure to the sun,
natural light exposure, and then avoiding too much blue lights pagdating sa gabi. Yung gadgets. So next, ano bang next na ating pillar? May masasabi ka ba kung Shui, Wala sa ating naman mga na, dun sa light exposure? Doon sa lights lang naman, yung nabanggit na rin natin. Nabanggit na rin naman natin, Shui, yung social media. Social media. Yeah. Very important. Exposure talaga sa, yung nabanggit natin sa ibang podcast natin, decluttering is very important sa mga gadgets natin. Gamitin lang natin for creativity, hindi for consumption. Ang social media. Tulad ng ginagawa natin ngayon, Shui, di ba? For creative things, di ba? Hindi yung ikaw na yung produkto. Consumption mo, TikTok, hindi non-stop, di ba? At siguro, Coach Sarge, yung pinaka-importante siguro may share ko, yung be mindful. Kasi hindi na natin maiiwasan, nasa computer age na tayo . Yung kapag gumamit kayo, tapos napapansin nyo parang nahuhook na kayo, stop. Kasi ang nangyayari, pag nahawak mo na yung mobile mo, ano ka, di ba? Maya-maya, everyone's guilty, di ba? Oo, everyone's guilty. Kahit tayo. You have to stop. You have to push yourself to stop. Kaya ako, alam mo, tama yung advice mo na yan. Ako, isa sa pinakamagandang quality ko siguro is yung mindfulness din. Mindfulness. Kapag alam ko kung ilang minuto yung ni-spend ko dito. Nasayang ko na yung 10 minuto. Tama na. Sabi ko, may gagawin pa ako iba . Tama, yun. Dapat extra mindful ka sa oras mo. Hindi yung inubos mo lang yung oras mo sa walang kwentang bagay. Kasi di ba? Sunod-sunod yun . Pag lalo na nag-browse ka na, bibigyan ka niya ng iba't ibang, tayuho ka talaga . Tapos meron na naman bago. Design yan for addiction, di ba? Design to make you addicted, di ba? Kaya ako ganun, mindful ako sa oras ko. Ayokong sayangin. Dapat ang time is very important, di ba? Hindi yung, 4 na oras ka naggaganon. Mabuhay ka naman ng maayos. Hindi yung 4 na oras, sinira mo lang yung oras mo dun sa gano'n, na unproductive ka, di ba? Naggaganon ka. Napakaraming oras ang nasasayang ngayon, di ba? Diyan, sa social media. Yung health talaga natin, saka pinatay niya yung di ba, creativity ng bata. Kasi sobrang nawala yung boredom . Very important ang boredom. Ako, na-realize ko yan ngayon nung napunta ako sa music. Kahit ngayon, Coach RG, tayo as an adult, hindi na tayo naboboard di ba? Pero subukan yung maboard, lumalabas yung creativity nyo. Ako dyan, Coach Shui, napunta ulit ako sa music na yun. Ang dami ko nagagawa. Sabi ko, nagpa-pop out yung idea sa utak ko. Sulat ako ng kanta, ganyan. Maganda to . So do something na apart from technology. Yung meron ka lang papel at ballpen dyan, may gitara ka dyan, artistry, di ba? Wala yung technology. Wala. Kaya ka nakakapag-isip ng mga magagandang idea, di ba? Do something na yung wala sa technology. Pwede kang mag-sports, pwede kang mag-gardening, pwede kang mag-ano. Di ba? Kadaming pwedeng gawin. Kasi yung wala dyan yung cellphone. Hindi. Saka siguro importante yung Coach RG, sabi nga natin, pinag-uusapan natin dito, yung time. Time is gold. Huwag nyo sayangin yung araw nyo o oras nyo. Oo, tama yan. Very mindful ako sa time. Kasi minsan 10 minutes pa lang ako nag-gagano. Ba to? Sabi ko, sinayang ko 10 minutes ko. Meron kang gano'n na... Sinayang ko yung 10 minutes ko, nasayang. Ang dami ko pang gagawin . Ganun. So yun, relationship to temperature, relationship to light, supplementation. Ano ba yung last na ating pillar of health, Coach Rui? Yung detox. Detoxification, very important. Naging pillar of health na rin siya kasi we are living among toxins. Diba? Ano bang mga toxins natin, Coach Rui? Siguro sa akin, unang-una, pesticides, diba? Pesticides. Glyphosate, yung mga na sa pruta, sa gulay. Kaya hugasan nyo mabuti yung gulay. Ako naman ngayon, yung skin. Dati yung buong lemon, kinakat ko lang yun, nalagay yung smoothie ko. Ngayon, tinatagal ko na yung skin kasi nandun yung mga... pwede rin naman siguro ibabad mo sa suka. Pwede siguro. Sa proper din. Mga iba, nagre-resolve sa organic, which is sobrang mahal naman. Mahal naman. Organic. Tsaka may mga nagsasabi rin na depleted. Yung mga organic, kulang din sa mga nutrients. Diba? Nutrients. Kulang din sa nutrients. Pero sa totoo lang, ito pa pala, gusto ko lang i-mention bago ako makakalimutan. Ang daming naglalabasan ngayon na information. So try to filter. Kayo lang naman mismo makakaalam yan dahil katawan nyo yan. Hindi yung, sabi daw nila, the confusion is the product. Isa raw yan sa mga ginagawa, parang, ng medicine, pharmaceutical, and food industry nowadays. Parang nila yan. Scheme nila.
to create confusion. To create confusion. Coach Louie, that's a product kaya tayo naging dependent sa mga gamot-gamot, ganyan, sa siyensya. Kasi lagi tayong confused eh. Make it as simple as possible. Whole food. Ganyan, mag-exercise ka, matulog ka na maayos. Ganyan. Make it as simple as possible. Kayo po yung may power to heal yourself. Ganyan. Kumbaga, give the power to yourself, hindi yung to other people. Ayan daw sinasabi nila. Kaya yung mga ibang doktor, may mga article pa nga. May mga articles sinasabi na, ano daw, it's dangerous. Daw yung self-research is dangerous. Dangerous. Kumbaga, kayo na lang ba dapat may alam lagi, di ba? Kumbaga, they're making us blind, parang gano'n. They're keeping us blind sa mga information. Ano yung kasabihan na, little learning is dangerous thing. Parang gano'n yung gusto sabihin, di ba? Dangerous daw ang self-research. Sabi yung gano'n. Dapat sila lang daw ang sila lang daw. Kasi kinokontrol nila yung business eh. It's a business, di ba? Kaya nga, Coach RD, di ba? Ngayon, meron ng tinatawag na maintenance medicine. Yeah, exactly. Di ba? Pwede ba naman yun, babalikan mo yung father of medicine na si Socrates. Let your food be your medicine and let your medicine be your food. Diba? Hindi yung medicine yung... Isa lang yan sa mga pillars of health. Food diba? pa lang yan. Dami pang iba. Sleep, nutrition, diba? Exercise, meditation, dami pang iba. Pero food, tama. It's a big thing. Kaso kaya din man tayo nagkasakit dahil sa mga pagkain. Dahil yung nagsama-sama yung mga na yan. Yung mga, yung medicine, pharmacy, tsaka yung food industry, sama-sama yan. Malaking business malaking business, di ba? Ayan, si RG, walang business dyan. Hindi nakakasakit eh. Ganun yan. Kapag sabi nila, kapag healthy daw yung isang tao, zero business sa ganyan, sa industry ng... So, parang, ito nga, sinasabi niya na the system is designed to make us sicker. Yeah. That's true. And poorer and broke. Siyempre, mahal ang mga gamot. Kailangan ang produkto tayo, yung maubos yung resources natin sa kabili ng mga which is it's a business. May power tayo para ayusin yung ating mga kalusugan. Ako, nasubukan ko na yan. Ang dami ko nang nabago. I don't know kung meron mga nakikinig sa atin na-influence natin, pero ako, yung sa nanay ko, from this medical results na ang sama, ganyan, binago namin lahat yung diet niya. Sigla-sigla ng katawan. Tapos, nagulat doon sa mga bagong results ng blood chemistry niya, gumanda lahat. Kasi, pinalitan ko lahat ng oils niya, tanggal lahat, mantika, apple cider, ganyan, everyday. Tapos, okay, bawal ka maganyan. Puro gulay lang, natural food, bawal ganyan. Inayos namin. Ayos, di ba? Yan ang proof na kaya nating ayusin yung sarili nating health. Let's be responsible for our own health. Hindi yung nagpapadala tayo sa confusion. Hindi, sabi niya ganito eh. Sabi niya hindi, maniniwala lang ako kay doktor. Kay doktor, ganyan, doktor. Itong mga pinapakinggan namin ngayon, puro sila medical doctor na nakokonsensya na daw sa they are the biggest offenders of whistleblowers sila eh. Ito si Dr. Robert Lustig na, pinalabas pa sa isang convention. Pinaalis talaga pinaalis siya talaga dahil sa mga sinasabi niya about yung mga flaws ng ating Medicine 2.0, ng ating healthcare system, ng ating pharmaceutical industry. Ito si Dr. Mark Hyman nga, di ba, kinikwento ko sa'yo, Coach Lou, yung artificial sweetener. Nagbigay ng sa kanya ng study. So, tingnan mo, maganda naman pala yung artificial sweetener eh. Ayan, tingnan mo, research-based yan. Research. Mga stevia yan. Oo, stevia. Binasa ni Mark Hyman, Dr. Mark Hyman. Okay, maganda nga. Sino ba ang nag-fund dito sa research ito? So, the company pala. Malamang. Kaya sabi nila, yung science daw, nowadays, cannot be trusted fully. Totoo. Hindi na talaga dapat. Kaya ako, Kushui, ang dami kong pinapakinggan ng doktor na nag-filter din ako sino ba dapat ang dapat natin paniwalaan. Yun talagang very credible. Ako, namimili ako, bilang lang sila talaga. Yun talagang, kahit na yung mga ibang speaker na doktor, sila rin yung sinasabi na you should believe this, Dr. Peter Attia, Dr. Mark Hyman, Dr. Robert Lustig, yan, you should believe those. Sila lagi yung nababanggit na pangalan.
Kaya ako, sa kanila ako naniniwala, di ba? Hindi yung mga iba na sinasabi na, wellness coach ka lang, wala ka namang ano, di ba? Degree as a medical. Disclaimer, hindi po kami mga doktor, wala po kami mga medical degree, pero we are all entitled to knowledge. Totoo. Yan, di ba? Nothing is stopping us from gaining knowledge, from researching, from reading books, di ba? From listening to people who are really credible and also who have the passion to heal people. Hindi yung kaya lang sila naging doktor is para yumaman. Di ba? Tapos marami rin nagkukos ng mga confusion dahil funded pala nito, funded pala ng ganyan. So the company po, funded pala ng mga pharmaceutical companies. Diba? So you need to filter kung sino dapat ang paniniwalaan niyo. And be careful. Be careful, ha? So yun, ano ba yung last natin? Detox, no? Balikan natin detox. So balik tayo doon sa detox, yung ginagawa natin, fasting is one of the best way to detox. Fasting, ha? Nabanggit natin yan, yung autophagy, di ba? Tapos ano pa ba? Coach Luis. Yung mga sauna. Yan, detox din yan. Kasi di ba, papawisan ka, ang ibang detox na excrete sa kutis mo. Exercise is also a form of detox kasi pinapawisan ka din. Tapos, ano pa ba? Sleep is detox, is a form of detox. Ha? Sabi nga, yan daw yung time na talagang pupunta yung janitor sa brain mo at mag-clean up, mag-detoxify ng utak mo. So, why detox? Why is it a pillar of health nowadays? Nga, ang dami na natin toxins. Mga BPA pa. Plastic. Kaya nga ako, talagang as much as I can, doon na talaga ako sa umiinom ako doon talaga sa tumbler ko na metal. Doon na sa or glass as much as. Lalo na sa Pilipinas, Coach Sargi, mag-ingat sila doon sa mga plastic bottle na na-expose sa araw. Coach Louie, alam mo yung mga pa ngayon, puro plastic na rin. Mag-a-attend ka ng party, di ba? Plastic yung plato, plastic yung yung mga utensils, ganyan. Siguro once in a while, okay lang pero pag nabuhay ka na sa ganyan, puro plastic lahat, iniinuman mo. BPA, daming toxins yan. Dami. Ultimo yung mga dami rin palang toxins yan. For sure, yung mga printed, resibo. Yung mga printed na receipt. Ang dami palang toxins yan. Kaya hindi na ako nag-ano ng receipt. Go green. Tsaka wag mo hawakan as much as possible. Ang daming toxins yan. Lalo na sa petrol station, siyempre, gumagamit na tayo dito, medyo advanced, kumbaga. Sa Pilipinas, may mga go green. Go green na rin, di ba? Sayang yung mga papel, di ba? Yan, plastic, ano pa bang mga toxins natin? Glyphosate, mga pesticides. Yung ginagamit ng mga deodorant, yan, mga skin products, ganyan. Be as natural as possible. Kasi makikita mo yung mga parabens na yan, bawal yan. Saka sa mga sunblock. Meron akong na-encounter na doktor na about skincare. May mga minention siya mga chemicals na dapat ito yung mga hindi mo nakikita sa mga sunscreen sa products mo, kundi is so toxic to your liver. Sabi. Kasi nga, saan ba pupunta yan? Pag kala mo ba, nawawala lang yan? The skin is the biggest organ for absorption. Kaya nga, mapupunta sa liver yan. Kaya nga, Coach Sargi, ngayon, dumadami yung cases ng skin cancer. Dahil doon sa pagka-imbento ng yung mga ganyan. Yung mga chemical. Yung sunblock. So, nawala na yung resistance ng skin natin dahil lagi na lang may cover. Pero pinaka-bottom line para sa akin, itong mga toxins na to is the destroyer of your microbiome. Which is so important also. We have a topic about microbiome. Lagay na rin natin sa link yan. Yan ang pinaka-effect ng toxins. Para sa akin, sa microbiome, saka sa hormones. Hormones. Di ba? Kaya nga, sabi nila, naging epidemic ang PCOS dahil sa toxins yan. Tsaka mas bumata yung puberty. Dahil sa toxins yan. Bumata, mas naging early. Yung puberty ng mga kabataan natin nowadays. Dahil sa toxins yan. Nagkakaroon ng hormonal shifts. Dahil sa dami ng toxins. Pagkain pa lang, ang daming toxins. Diba? Mga manok ngayon, di mo alam kung anong pinagsasaksak dyan. Diba? Mga gulay natin, dami mga pesticides. Tayo rin naman may kagagawan dyan. Kaya nga, ang pinaka-advice ko dyan, which is maraming beses ko siyang narinig, sabi nila, do not focus on
avoiding these toxins. Of course, avoid as much as you can, but focus on detoxification. Kasi we live among toxin nowadays. This is parang inevitable. Hindi na natin mababago to. So, dahil we are living among toxins na. Nandiyan na talagang toxin ngayon. Sa loob at labas ng bahay, meron. Pollution pa lang. Pollution. Daming toxins. So, focus on detox. Diba yung mga sinabi natin kanina, which is steam sauna, fasting. Number one, fasting. Paulit-ulit. Kasi very important po, fasting is the best way to detox. Pero lagyan natin yung guidance ng fasting natin. Nasa ano natin yan. Topic natin about fasting. Panoorin niyo po yung topic namin about fasting. So yun, that's the last pillar, Coach Louie. So overall, so yan po yung mga ating mga ways para pahabain ang buhay, pagandahin yung kalusugan, di ba? Health span, lifespan. So, ang pinaka, natin is, ang pinaka main final message natin sa mga kababayan natin is to whatever is good for your cells, di ba? For your body. So, sabi nila, kumain ka ng pagkain coming from the ground, coming from the animals, ganyan. Tapos iwasan mo yung mga pagkain coming from factories. From factories. So, ano ba yun? Yung mga ultra-processed foods. Mga ginawa na kung ano-anong factory, di ba? So, yun. Whole food. Tapos, avoid toxins. Sa akin, yan yung number 1, number 2. Tapos, yung mga iba, yung mga movement, exercise yan, tsaka yung sleep, that's for recovery of your cells naman, di ba? Tapos yung light, tsaka yung temperature, gano'n naman, hormesis din, tsaka yung circadian rhythm. So yan, Coach Louie, final message mo sa ating mga kabayan, how do they improve their lifestyle? Be responsible sa ating sarili. Yan ang pinaka-importante. Sabi nga, kung gusto mong take care of yourself or else nobody take care of you. So, etong mga health na pinag-uusapan natin, kayo mismo dapat ang mag-initiate niyan. Hindi yung ibang tao. So, know yourself and be responsible. Kung gusto nyo maging talagang healthy, you have to make an effort. Tama. Very good. The power is within you. Kumaga, di ba? The power is within you. Hindi yung wag nyo na lang iaasa sa iba. Wag nyo iaasa sa doktor. Sa doktor, sa quick fixes, di ba? Hindi naman natin sinasabi, Coach, na huwag kayo magpa-check up. Pero hanggat maaari, meron tayong, alam niyo yan na meron kayong kakayahan na find ways kung paano yung treat yourself naturally, di ba? Nalala ko tuloy si Dr. Casey. Sabi niya, kaya siya na nag-start magsulot ng libro dahil daw sa nanay niya. Yung nanay niya, at 40 years old, overweight siya nung pinanganak siya, overweight, big baby siya. Tapos, ang taas daw ng weight gain ng nanay niya. Hindi na daw niya nalusong Tapos, hanggang, dumating yung point, namatay yung nanay niya. Siguro mga days of Na-realize niya na, hindi totoo yung sinasabi ng mga doktor na, magagaling na doktor, magagaling na doktor yung mga sa nanay niya, nag-handle sa nanay niya. Pero, hindi na totoo yung wala kami nagawa, ganyan. No, it's actually preventable. Hindi naman daw siya, na unpreventable. Preventable siya kung alam lang natin talaga yung pinaka-root of the problem, sabi niya. Sabi ko nga sa'yo, di ba, Coach Louie, kaya ako napunta dito sa wellness dahil sa daddy ko rin. Dahil sa tatay ko rin na namatay. Dahil nakita ko siya yung visceral fat niya, ganun. Kung kumain siya, sobrang sama, di ba? So, ganun yung tiyan niya. Di ba, at the age of 60, namatay na siya. Tapos nagkaroon siya ng liver cirrhosis, ganyan. Kaya ako napunta sa wellness kasi alam ko na, kung alam ko lang itong knowledge na to before, it's preventable. Everything's preventable. Kaya nyo lahat ng diseases. Hindi yung iaasa natin lahat sa mga easy, di ba? Easy fix. Gamot na lang. Ayoko mag-exercise, gamot na lang. Yun nga, yung ginagawa, maintenance na lang. Para magawa pa rin nila yung gusto nilang gawin, yung bad lifestyle, gamot na lang. Pero darating, ito yung totoong mangyayari, darating yung panahon na yung gamot na yun, hindi na makaka-cope up dun sa lifestyle na ginagawa. Diba? Yung pwede mangyari sa ating mga, ngayon. Dahil pati yung pagkain ng mga matatamis, may gamot naman Oo, diba? Diba? Gamot naman So yun, bottom line, full food po. Kumain tayo, tapos gumalaw-galaw, matulog na maayos, manage stress. Ayan, tapos yung proper rhythm ng katawan, matulog sa gabi, magising na maaga, magpa-expose sa araw. Tapos yan, wag puro relax.
na sa malamig ka lagi. Oh, Paaraw ka rin. expose yourself. Heat temperature. Tapos, lastly, yung detoxification, yung avoid toxins. Saka yung mga, siguro, katulong na lang yung mga supplementation. Para sa akin, itong mga last is minor. Sabi nga, meron nga ako isang doktor na napakinggan, sabi niya, do not minor on the major, do not major on the minor. So, ano ba yung mga major? Yung first 4 pillars, di ba? Yung exercise, nutrition, sleep, and meditation. Major yan eh. Dapat yan ang pinaka-focus mo. Hindi yung nag-focus ka lang sa supplements. Minor yun, minor. Kita mo yung cabinet, pag in-open mo, puno ng supplements. Puno, tapos ilang supplements ang tinitake mo sa isang araw? 50 tabletas, tapos naka-divide yan, no? Tapos sa umaga, ang hali, puro supplements. Pero hindi ka nag-exercise. Hindi ka nagda-diet. Di ba? Gusto mo quick fix eh, di ba? Do not major on the minor. Minor lang yan. So, patulong lang yan doon sa mga major. Focus ka pa doon sa 4 na major. Yun! Alright. Napakaganda, napaka-fruitful na ating conversation about health. So, yan, hanggang sa susunod po. Don't forget po to subscribe. Like and share po. And comment, para may mga bago naman kaming ideas para kung may mga gusto kayong matutunan, re-research namin. So that's it. Alright. Thank you so much. Goodbye. Bye for now. Bye.